Teka lang, ma'am. Solo parent ako eh. Not once, not twice, but thrice. Bago ulit ako napunta ng matagal ng ABS. Nung ilo-launch na ako as tanging ina yung movie, doon ko lang nakita si Direk Gwen, doon ko lang siya nakilala. Tanda ko, yung first day ng shooting namin, sabi niya, ay Direk, ako po si ganyan, ganyan. Tapos may, may area siya na, ako, ganito gusto ko, ganito ang trabaho. Ako, lahat, nakawin nyo na. Nakawin nyo ang boyfriend ko, nakawin yung mga alahas ko. Wag lang ang oras ko. Bawal mali. Kaya ko to. Kung walang Direk Gwen Deramas, wala ring tanging ina. Alam naman natin na siya talaga ang nag-direct. At yung ibang conceptualization, kay Direk Gwen yun. So napakalaking karangalan at napakalaking utang na loob ko kay Direk. At kami ay nagkasama. Hindi pa rin sapat para tawagin kang isang mabuting ina. Thankful na thankful ako, of course. Sabi ko nga kay Lord noon, 13 years ko po itong inintay, Lord. Sana po mag-click naman po itong launching film ko. Sana po wag umulan. Sabi ko sa kay Lord, kasi para po maraming manood. Paggising ko, Diyos ko po, signal number 3. Grabe, iyak ako na iyak. Sabi ko, Lord, sige, tatanggapin ko na. Baka talagang hindi ako pang movie. Baka talagang ganito lang yung ko. Gusto mo lang sa akin. Tapos noon nga, nung naging blockbuster yung first yun na, naging tuloy-tuloy na. Direk, ganyan, masaya-masaya kami ni Direk Gwen. Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! 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 Sorry. Marami pa kaming ginawa. Siyam yung ginawa naming film eh. Volta, Tanging Ina 2, Sister Akas. Sa lahat ng movies ko, siya ang director ko. So, nag-swak kami. Kasi iba yung, maganda yung atmosphere ng trabaho nyo eh. Kumbaga, nagra-radiate yun. So, yun, magaan ang trabaho namin sa isa't isa. Kasi mahal namin yung isa't isa. Hoy, ano bakla? Namimiyasa ka. Wala kang ebidensya, ah. Hindi ko masusukat kung gaano ako ka-grateful kay Direk Gwen. Aanhin ko pa din po ang gown na ito kung patuloy niyo akong tatawaging Totoy. Do you have an alcohol? Hello? Nga? Welcome home, Papsi! Sa lahat ng mga pinagsamahan namin, sa lahat ng mga binuo niya para sa akin, sa lahat ng mga tinulong niya sa akin, sa lahat ng mga naibigay niya, hiningi ko man o hindi ko hiningi na binigay niya. Hindi ko masusukat eh. Ang laki. Siguro sa karera ko, sa 100%, siguro 80% kasama ko siya. Yung 80% ng naitaguyod ko sa sarili ko, kasama ko siya. Kaya, ayun, ganun siya kalaking bahagi ng buhay ko. Si Direk Gwen talaga yung naglabas ng aking potensyal sa telebisyon at sa pelikula. Bago pa man ako nagtiwala sa sarili ko, nauna na siyang nagtiwala sa akin. At inilabas niya talaga yung kakayahan ko kahit sa drama, sa comedy, sa lahat. Para kang karinderyang buka sa lahat ng gustong kumain. Baliw, hindi ka asawa. Yaya ka lang. Kaya forever ako magiging thankful sa kanya, lalo na sa iniwan niyang legacy na kapag may nakita kang isang tao na may potensyal, tulungan mo. Ang mawala ng anak ay walang kasing sakit. Hindi ka ba napapagod umiyak? Star Cinema asked him kung ano pa yung dream project niya, yung hindi pa niya nagagawa, na gusto niyang gawin. Sagot niya horror. Kasi pareho kaming fans ng horror. Yung talagang, pag may pinalabas na horror movie na Hollywood, yung kami yung unang magtatanungan, ano man nakakatakot? Hindi, walang kwenta. O, hindi, panuuri mo, nakakatakot yung gano'n. Ang taas na ng standards namin pareho sa horror. Kaya, dream project talaga namin dalawa na gumawa ng horror. Hi, my name is Teresa, and I'm a good girl. Sabi niya, ayoko na. Yun ang sinabi niya, ayoko nang mag-horror. Mas mahirap ang horror kasi mas madetalye. Mas madetalye, hindi kagaya ng comedy. Sabi niya, ayoko na. Ayoko na, hindi na ako uulit. Sabi niya, pagawa mo na ako ng 10 comedy, wag lang isang horror. Kasi doon niya na-realize na sobrang mabusisi ang horror. Nangungusap ang shots, nananakot ang shots. 'Di ba? Kasi ang punchlines ng comedy, 'di ba? Ano siya, spoken. Pero ang horror kasi iba yung nire-require na shots para magkwento.
Ayun, kaya sabi niya, palagi na lang akong kulang ng shots. So, magra-rushes ng star, sasabihin nila, Direk, kulang ka ng ganito, ganyan. Sabi niya, ang hirap! Sabi niya, ayoko na! Si Direk Wen has always been honest. Box office, ang habol niya. Sinasabi niya, nilalambast siya ng mga critics na basura yung pelikula niya. Di ba? May ginto sa basura. Di ba? At sino ba naman ang kikita ng ganun palaging he beats his own box office record, di ba? Sinasabi niya, hindi ako magpapaka-plastic. Talagang box office ang habol ko. At disappointed siya pag hindi malakas.